pakatagal tayo po mag-aaral na ng salita ng ating Ama. So let's open our Bibles in Genesis chapter 12, reading from verse 7 hanggang verse 9. Genesis chapter 12, verse 7 hanggang verse 9. Okay, so yan po ang ating pag-aaralan at matutunghayan ngayong umagang ito. So I hope and pray na nakahanda na po ang inyong puso't isipan. At sa pagbasa po ng banal na salita ng Diyos, inihiling ko po na sundan niyo na lamang po ng inyong paningin at babasahin ko po ito ng may kalakasan. At ganito po ang ating matutunghayan. And the Lord appeared unto Abram and said, Unto thy seed will I give land, and there builded he an altar unto the Lord, who appeared unto him. And he removed from thence unto a mountain on the east of Bethel, and pitched his tent, having Bethel on the west, and Hai on the east. And there he builded an altar unto the Lord, and called upon the name of the Lord. And Abram journeyed going on still toward the south. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, kami po'y nagpapasalamat ngayong oras na ito. Salamat, Ama, sa panibagong araw. Ito po yung unang araw ng linggo upang kayo ay aming mapasalamatan at mapapurihan. Hiningi po namin, Panginoon Diyos, na sa bawat aspeto ng aming buhay ay matutunan po namin kayo unahin. Sa ganon, kami po yung magkaroon ng kapayapaan, kagalakan, and even contentment, Father God. Kasi hindi po kami magkakaroon ng mga bagay na ito kung hindi po namin naiintindihan at hindi po namin ina-acknowledge kayo sa buhay po namin. Help us, Father, that this first day of the week ay talagang makausap po namin kayo. Tulungan niyo po kami at wag po nawa namin nahayaan na lumagpas ang araw na ito na hindi namin kayo nakakausap. Patawad, Panginoon Diyos, sa mga panahon na kami po'y nakikinig ng mensahe na hindi po namin ito isinasabuhay, hindi po namin ito tinatandaan. Kaya dalangin ko po, Panginoon, na minsan pa samahan niyo po kami. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po ang aming mga puso. Dalangin ko po, Ama, na taglayin po namin ang usap at puspusin po nawa kami ng banal na Espiritu upang sa aming pakikinig ay mabigyan po namin kayo ng kalwalhatian. Salamat po ng marami. Ito pong aming dalangin at samo sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Maaari po tayong maupo. The title of the message for today is The Movement of Faith Journey. The Movement of Faith Journey. So last time na tayo po nag-aral, so pinag-aralan po natin ang paglakad po natin in terms of sa trabaho, so last time sa family. So ang lahat ng ito, mga kapatid, ang tawag po natin dyan ay pamumuhay sa pananampalataya. We are called to live, to walk in faith. Tama? So sa bawat ginagawa po natin, nakikilala po ang Diyos sa pinaglilingkuran po natin kung papaano po tayo mamuhay. Amen. So kung ikaw bilang isang mananampalataya, paggising mo ng umaga, ang Diyos o through devotion, ang inuuna mo, it only shows, mga kapatid, kung anong klase pamumuhay meron ka. So meaning to say, kapag inuuna mo, Panginoon, pinapakilala mo sa buong araw or sa buong buhay mo na dapat nauuna ang Diyos. Amen? Kaya nakakatuwa na sa bawat paglakad po natin, kinakailangan bigyan po natin ng prioridad ang paglilingkod po natin sa Panginoon. Wala nang iba, mga kapatid. Wala nang iba na dapat mauna kundi po siya. Kasi dati, nung hindi pa tayo mananampalataya, it's all about us. Kaya nga, ngayong Kristiyano ka na, hindi na natin dapat pinagpe-pray ang mga bagay na hinahanap din ng sanlibutan. Kasi bilang isang mananampalataya, according in Matthew, tama? Chapter 5 or chapter 6, na hindi na tayo nabubuhay sa pag-aalala sapagkat alam ng Diyos ang ating pangangailangan. Alam ng Diyos na sa bawat aspeto ng ating buhay, dapat, alam yon, lagi po nandiyan ang ating pananampalataya or pagtitiwala sa Diyos. Sometimes, the word faith and the word believe, iisa lamang po yan. Pero sa paglakad po natin, again, hindi po nawawala ang pananampalataya po natin sa Panginoon. Now, ngayong umaga pong ito, we're going to review the life of Abram. Take note, ha? So last time, pinag-aralan po natin, di ba, yung
pagsuway po nila sa Panginoon, specifically itong si Sarai, tama? Na instead na magtiwala po sila sa promise ng Panginoon, di ba? To follow God's will in their lives, although naiintindihan nila, iba kasi yung nalalaman mo yung salita ng Panginoon o yung kalooban ng Panginoon at iba rin naman ang pagsasabuhay mo sa kalooban ng Panginoon. Nagigets po ba? So our life is seeking God's will and also doing God's will. So nung pinag-aralan po natin, alam ni Abraham, alam ni Sarai ang pangako ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, pero hindi po nila sinunod. Nagkaroon pa rin sila ng ibang paraan patungkol sa kanilang kalalagayan o sa sitwasyon. Ano yun? Ang kawalan ng anak. It is so impossible for them to do that, and God gave them the promise to live by that. Sa ganun, magkaroon sila ng peace, magkaroon po sila ng joy, and everything na pinuproblema ng sanlibutan, hindi na po dapat nila problemahan kasi nga, meron na po silang Diyos. Actually, ganun din tayo eh. Ama? So, anong dapat natin gawin? Sa bawat aspeto, sa bawat paglakad, inuuna natin ang Panginoon. Now, faith is not the absence of fear. Ulitin ko. Faith is not the absence of fear. Parang medyo yung statement na yon. Kasi nga, kung may pananampalataya ka, dapat wala ka ng takot. Because, alam yon, the moment na nag-start kang matakot, nawawalan ka na ng pananampalataya. At kung nagkakaroon ka ng pananampalataya, dapat wala ng takot. Actually, binasag po yan dito sa storya po ni Abraham at makikita na po natin. Faith is not the absence of fear. So therefore, what is that? Tatlong bagay ang nais ko pong iwan sa inyo. Okay? Tatlong bagay, which is a direction of change towards God. Papaanong itong tatay sa pananampalataya, the father of faith, by the way, yun po ang title po ni Abraham, o title ni Abraham. He is the father of faith, meaning to say, he is an example in which dapat po tayong matuto. Ang tanong, dahil siya ang tatay sa pananampalataya, hindi ba na-experience na taong ito ang matakot? Sapagkat siya po ay tatay sa pananampalataya. Kasi nga po, we have to understand that everything that we learn should, the basis of that learning o pagkatuto, dapat nanggagaling po sa salita ng Panginoon. And you will see that, alam mo yun, faith is not the absence of fear. Ano makikita po natin dyan? Now, the life of Abraham is a life of not of perfection, but rather it's a journey of growth. Ulitin ko, yung paglakad ni Abraham is not a journey of perfection, but rather a journey of what? Growth. Paglago sa pananampalataya. You see, pag sinabi po natin kasing paglago, it's a series of, alam mo yan, nagkamali ka, matututo ka, and then babaguhin mo. Amen? Nakikinig po ba kayo? So isang mananampalataya, nagkakamali, nagkakasala yan, pero hindi yan nananatiling nandiyan dyan. Natututo po siya. Kasi kung hindi, kasi lahat tayo nagkakasala. Ang sabi ng 1 John, kapag alam mo yun, hindi mo inaamin na nagkakasala ka, then therefore, you are erring, nagkakamali ka. Amen? So ano pong gusto mangyari ng Panginoon po sa atin? Na sa bawat pagkakamali, sa bawat pagkakasala, ay natututo po tayo and we are, alam mo yan, growing in that. And that is a faith journey na kinakailangang matutunan po natin ngayong umagang ito sapagkat ito yung natutunan ni Abraham. Therefore, sabi ko nga, kagaya ni King David, ano nga ulit title ni King David? He is a man after God's own heart. Perfect ba siya? No, he's not. No, he's not. He is a murderer and he is an adulterer. And yet, God given him mercy and grace. And yet, hindi natanggal sa kanya yung title na yan. Bakit? Lagi niyang ina-acknowledge ng Diyos. Natuto po siya, mga kapatid. I remember Peter. Tama? Si Peter, na impulsive siya in his decision, impulsive siya sa kanyang, gamitin yung term bunganga. Pangit pakinggan yung term na yon. Pero ganun ho siya, mga kapatid. Nung tinagpas niya yung tenga ni Malchus, bakit? Out of anger. And yet, ang ganda, ang sulat ni Pablo in 1 Peter and 2 Peter is a living proof na kahit na gaano ka kasama, kaya kang baguhin ng Diyos. I love the life of Jacob. Okay? Tandaan nyo si Jacob, nakaukit na sa pangalan niya ang Jacob. It means mandaraya.
supplanter, mautak, magulang. Pero anong ginawa ng Diyos? Binago po siya. Amen? Pinalitan kanyang pangalan, which is Israel, which is prince or prinsipe na tinatawag. Kaya nga, inuulit ko sa inyo, yung term na, alam mo yun, you should put your hope in the God of Jacob. Why? Bakit lagi ginagamit yung term na yun? Kung kasing sama ng buhay ni Jacob kayang baguhin, ikaw pa kaya? Nagigets po ninyo? So in our faith journey, kinakailangan po merong pagkatuto. Kasi sa pagkatuto na yan, mga kapatid, mas lalo pong mabibigyan, again, ng kaluwalhatian ng Diyos. It's not about you. It's not about you. Kakatapos ko lang kung basahin ng Job, and it's a very beautiful book. It's not about us. Mga kapatid, kung hanggang ngayon sa buhay niyo po, naniniwala pa rin kayo na kapag nagtiwala na nampalataya sa Panginoon, it's all about material blessing, then, alam mo yun, nagkakamali kayo. Last Thursday, if I'm not mistaken, galing po ako sa Santa Rosa, Laguna. Sinamahan ko po si Pastor Blas kasi nagkaroon po ng counseling session. Take note ha, sinishare ko po ito sa inyo sapagkat napakahalaga nito. Counseling session na isang 37-year-old na lalaki, twice na nag-asawa, nagkaroon ng clinical depression because ang daming gumugulo sa isipan niya. Take note yung sitwasyon niya, ang humingi ng advice, humingi ng tulong, yung friend ng dinidisciple ni Pastor Blas. Eto, makinig kayo. Iniwan ng asawa nitong babaeng ito, yung kanyang asawa, or rather, iniwan siya ng asawa niya. So itong babaeng ito ang nagtaguyod ng kanyang mga anak. So ano ginawa niya? Nagtrabaho siya sa iba't ibang bansa para lamang maibigay sa mga anak ang lahat ng pangangailangan na meron po sila. Bakit ko po sinasabi ito? Hindi susi ang mga material na bagay para inaakala ninyo na maging maayos ang pamilya. And that is the perfect example. Ang ganda ho, meron ho silang subdivision sa Laguna, napakaganda. Well provided ang lahat ng pangangailangan, nakatapos sa pag-aaral, and yet meron isang tao, alam mo yun, depressed. Nag-asawa ho siya twice. Bakit? Merong hinahanap yung bata na hindi kayang punan ng material na bagay. Nakikinig po ba kayo? Nakikinig po ba kayo? So you see, it is important for every believer in Christ, okay, sa mga mananampalataya sa Panginoon na nagkakaroon ng pundasyon, okay, yung relationship kanino? Sa Panginoon po lamang. Kaya ngayong umaga pong ito, inuulit ko po, faith is not the absence of fear. Madalas, marami ho tayong kinakatakutan. Okay? Kawalan ng trabaho, kawalan ng kasiguran patungkol sa kinabukasan, alam yan, relationship, everything. Pero nais ng Panginoon, mga kapatid, na makamtan mo higit sa ano paman ay ang pagkakaroon ng tibay ng relationship kanino? Sa Panginoon po lamang. And the point number 1, I want you to understand that when Abraham walked, okay, lumalakad po siya sa pananampalataya, number 1 na ginagawa niya, he always built an altar for the Lord. That is point number 1. He always built an altar to the Lord. Actually, he makes sure, okay, sinisigurado niya, every step of the way that he builds an altar to the Lord. What is an altar? An altar is an act, okay, an act in which he wants to communicate with God, to connect with God, no matter what happens. Kasi kung titignan niyo po yung paglakad ni Abraham, chapter 7, ito po yung pagtawag ni Abraham, tama? Yung sinabi sa kanya ng Lord na get out of thy country, get out of thy kindred, ang sabi po dyan, chapter 7, come thou and all thy house in, chapter 12, now the Lord had said unto Abram, get thee out of thy country and from thy kindred and from thy father's house unto a land at which I will shew thee. Okay? And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a what? Ano sabi doon? A blessing. Diba? So, kumbaga, tinawag siya ng Panginoon. Sino ba naman si Abraham? There's so many people during that time, but because of God's grace, pinili siya ng Panginoon. So, nagpatuloy po yan, and then,
in chapter 10, verse 10, okay, ng chapter 12, makita po natin dyan. And there was a famine in the land, and Abraham went down into Egypt to sojourn there, for the famine was grievous in the land. Kumbaga, bawat aspeto ng kanyang buhay, lahat ng pangyayari, ano ginagawa niya? Nagtatayo po siya ng altar sa Panginoon. Why? It's because he always acknowledges who God is sa buhay po niya. He is not a perfect person. In fact, sabi ko nga po, kung meron man definition ng pagkatakot at pananampalataya, si Abraham po yan. Notice this. Tingnan po natin. In verse 7 ng chapter 12. Tingnan po natin. Chapter 7, verse 12. 7:12. Baliktad. Yan. Baliktad pala. 12:7 pala. Sorry, ako'y mali. Okay? 12:7. And the Lord appeared unto Abraham. Notice that. Okay? And said, unto thy seed will I give this land, and there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. Okay, ano ginawa niya? Nagtayo siya ng altar. Now, bakit niya po ginagawa ito? Kasi nga, sa sarili niyang kakayanan, hindi niya kayang maging mabuti. Sa sarili niyang kakayanan, hindi niya kayang magtagumpay. Just like you and I, alam mo, in the sight of the Lord, hindi ka magtatagumpay. John chapter 15 explained to us, dahil sabi ng Panginoon doon, without me, you can't do nothing. Kasi bago yung verse 7 pong yan, may nangyari po kasi. Okay? Ano po yung nangyari? Ang nangyari po sa kanya, 12 verse, pagkatapos nito, Abraham's deception from verse 10 hanggang verse 16. Ano po yon? Naalala nyo, yung naglibot-libot po sila, nag-sojourn po sila, and then merong isang place doon na merong hari. Ngayon, dahil natatakot si Abraham, anong sabi? Kapag may nagtanong sa'yo, mahal, sabi sa asawa niya, mo sasabi ang asawa da ka ni. Sabihan mo, kapatad da ka. Notice, alam yon, imbes na ang parusahan sina Abraham, sino na parusahan? Nagigets po niyo? What is this all about? Ibig sabihin, nagkakaroon ng damage control si God. Kumbaga, para bang tinotolerate ni God itong mga taong ito, itong tinawag niya. Hindi po ganoon, mga kapatid. May itinuturo ang Diyos. And it only shows, mga kapatid, na dapat lagi tayong nagtitiwala. Kanino? Sa Panginoon po lamang. Now, going back in verse 8. Okay, verse 8 po tayo. Pansinin po niyo. Ito, malagaw ito makita niyo. Sabi po dyan, and he removed thence unto a mountain on the east of Bethel. Pag tinawag ka ng Panginoon, there's a movement. May paggalaw, may paglakad, may paghakbang. Madalas, kung bakit po tayo, lagi pinapaalalahanan ng Diyos ng kanyang salita kasi may pinapagawa siya sa iyo. God is challenging you in a faith journey. And if you will not take the first step in that faith journey, hindi ka magtatagumpay, mga kapatid. Hindi lalalim ang pagkakilala mo sa Panginoon. Tanggalin mo na yung blessing kasi nga our journey is what? Relationship to God. Hindi ibig sabihin na may mga bagay na hindi ka magkakaroon ng takot. Minsan may takot eh. Take this one as an example. Tuloy natin. And pitch, no. And pitch his tent, having Bethel, ano ito sabi? On the west. I don't know kung magaling po kayo sa direction, atraso natin, tingnan natin. Mountain on the east of Bethel. So he removed from thence, kumbaga, yung paglakad niya, okay, ano sabi dyan? The Bethel is on the east. Nagets? So kung galing ako dito, sabi ni Lord, go. Ano gagawin mo? Susugod ka ngayon. Tama? So it described na ito yung direction niya, having the Bethel on the east. Tuloy natin. And pitch his tent, having Bethel. Nasaan yung Bethel? On the west. Lumilipat po ba yung lugar? Hindi. Sino lumilipat? Tayo. So kung right side, represent the east. The Bethel's on the east. Now, ano sabi dyan? Having Bethel on the west.
Okay? And high on the east, and there he builded an altar unto the Lord and called upon the name of the Lord. So what does it mean, mga kapatid, mga minamahal? Mga kapatid, kung papunta sa dito, yung Bethel dito na. So ibig sabihin, kung dito ka nang galing, anong sinasabi po nun? Meron pa rin po siyang takot, meron pa rin po siyang doubt. Pero sa kabila ng lahat ng bagay pong ito, tumutuloy pa rin siya and he acknowledges God. Ano sabi niya, no? And there he builded an altar unto the Lord. Mga kapatid, inuulit ko po ito sa inyo. Faith is not the absence of fear. Mga kapatid, kung tayo po ay totoong nananampalataya sa Panginoon, oo, nakakatakot. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka susulong. Tumuloy ka pa rin kasi lagi mo kasama ang Diyos. Ang hirap po kasi sa atin, we always explain, we always describe our situation based on our ability. Mga kapatid, hindi ka talaga makakasulong. Kaya nga, lagi yung connection po natin sa Panginoon, hindi dapat nawawala. Because if you are close to God, then therefore God's reality can become your reality. Kasi madalas yung reality natin, hindi ko kaya kasi ganito lang ako, limited ako. I remember Moses na tinawag po siya ng Panginoon. Di ba? Sabi ng Lord sa kanya, punta ka kay Pharaoh. Ano sabi ni Moses? Ako, Lord? Ganito ako magsalita, Lord eh. Ano sabi ng Lord sa kanya? Sino pang gumawa ng bibig? You are so limited, yes. But, alam mo yun, you are forgetting one thing. Ano yun? Kasama mo ako. Kasi nga, kapag malayo ka sa Panginoon, diba? Ang reality na naiintindihan mo, yung mga bagay na nakapaligid sa iyo. Kaya nga, we are so focused in this world, nakakalimutan po natin kung sino nga ba talaga yung Diyos sa pinaglilingkuran po natin. And making an altar gives him the reminder, okay? Pinapaalala nito kung sino ba yung Diyos sa kanya. Ganun din po ang Diyos sa buhay po natin. Huwag na huwag niyong makakalimutan ang laging tumatawag sa kanya. Huwag na huwag niyo laging kakalimutan ang kumonekta sa Diyos. Because the moment you disconnect your life to God, that is the time na nagiging talunan ka. Just like an electric fan na kinakailangan niya kumonekta sa source para gumana, para magkaroon ng purpose. Kasi kapag hindi connected ang electric fan sa source, walang kwenta yan kahit na gaano pa kamahal yan. Sometimes, inaalala natin, ganito lang ako, Lord. Hindi, kumonekta ka sa source. Diba? Ang Diyos po ay Diyos ng mga himalang bagay. Yung mga bagay na hindi po natin naiintindihan, and yet, alam mo yun, nang dahil sa pananampalataya, nakikita at nakikilala natin kung sino tong Diyos na ito. One of the greatest miracle na natanggap po nating lahat, alam niyo kung ano? Nung binago ka ng Diyos. Tama? Di ba, suplada ka nga dati. Di ba, marites ka dati? Sabi, ngayon, pastor, slight na lang. Aba, proud ka pa. Pero at least may pagbabago. Ang masakit no, naging Kristiyano ka, mas lalo lumala. Amen? Pero ngayon, at least kahit paano, nagkakaroon ng pagbabago. Kasi yun naman talaga dapat eh. Di ba? If any man be in Christ, he's a new creation. He's a new creature, sabi ng King James. All things are passed away. Behold, ano sabi doon? All things become new. Dapat bago. Naranasan niyo nung magsuot ng lumang damit? Hindi maganda sa pakiramdam at hindi mabango sa ilong. Tama? Pero kapag bago, di ba, masarap sa pakiramdam. In fact, kapag tayo po, alam yan, nagkaroon ng pagbabago ng buhay, it's not about us. Natutuwa ho ang Diyos ho sa atin. Because the moment we accepted the salvation that is in Christ, the glory o yung kaluwalhatian, hindi na sa atin eh. It's not about your happiness anymore. You always ask, Lord, nasisiyahan pa kayo sa buhay ko? Kaya nga paglilingkod, nagiging tunay, nagiging totoo. Hindi dahil marami ka napapasayang tao. Ibig sabihin, kaya ka naglilingkod sa Diyos, gusto mo siyang mapasaya. Kaya nga yung totoong paglilingkod, nakikita ng tunay sa iyo. Bakit? Kasi kahit may nakakakita tao o wala, sa Diyos ka naglilingkod. Amen po ba yan? So, ibig sabihin, pag sumasakay kayo ng jeep, hindi kayo nagwa 1, 2, 3. Amen? Pag may business ho kayo, dapat may permit ng gobyerno. Amen? Binagong buhay.
Yun yung application nun eh. Ano gusto niyo? Nagbobulatan. Bagong buhay. Amen kayo ng amen, pero hindi natin alam paano yung application. Kasi binago. Pag nahuli ni LTO, binibigay kaagad yung lisensya. Hindi nanunuhol. 500, ipita mo. Amen? Amen. Bigat ng amen, parang ano gagawin natin? Kasi nga binago. Amen? Kasi kapag nanuhol ka, hindi mo tinatanggap yung kasalanan mo. Katwiran mo lagi, perwisyo, etc. Hindi po ganon. Bilang isang mananampalataya, pag nagkakasala, hindi na tayo nagbibigay ng alibay, hindi natin pinagtatakbuhan, hindi natin tinatago. Inaamin po natin ito. Diba? So pag nahuli yung LTO, makiusap. Pero wag kang parang siga. Yung tipong parang binili mo yung LTO. Amen? Amen. Bigat ng amen natin ngayon. So that is the movement of faith journey. Okay? It means he builds relationship to God. So in this case, sabi nga natin, he makes sure or he always builds an altar for the Lord. Hindi niya pinapabayaan yan. Actually, paulit-ulit na gumagawa po siya ng altar. Connection to God. Makita po natin in chapter 13, verse 18, and then Abraham removed his tent and came and dwelt in the plain of Mamre, which is in Hebron, and built, ano sabi dyan, there an altar unto the Lord. Hindi niya inahayaan na hindi siya kumukonekta sa Diyos. Ibig sabihin, nagiging smooth ang paglakad. Di pa rin. Naalala po niyo, yung na-capture si Lot, yung pamangkin niya, yung ina-expect niya dapat na magmamana before Eleazar, before kay Isaac, di ba? Inisip niya muna na ito yung magmamana. So ano po nangyari? Pinrepare niya po yung mga tauhan niya para ma-recapture uli o makuha itong slot. So anong ginawa niya? So pinagkatiwala niya sa Panginoon, and then nagkaroon ng opportunity para makilala niya si Melchizedek. Naalala niyo po yan? In verse 18 and chapter 14. Tingnan po natin. Genesis chapter 14, verse 18. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High God. Okay? And he blessed him and said, Blessed be Abraham of the Most High God, possessor of heaven and earth. Ibig sabihin, ang gusto ng Panginoon na mangyari kay Abraham, that Abraham should acknowledge everything na meron po siya ay galing sa Diyos. Amen? Ano kinalaman nun sa buhay namin, Pastor? Madalas kasi kapag tayo nawala tinanggal sa trabaho, nalugi sa ganito, sa ganyan, masyado tayo nagiging malungkot. Tandaan po niyo, hindi yung pagmamayari yan, pagmamayari ng Diyos. Kung tinatanggal yan, may pinapakita sa iyong Panginoon. Hindi ko na sasabihin na kapag may inalis, may dadagdag. Hindi ko ganun eh. Ang isip at puso natin, galing to lahat sa Diyos. Lord, kung tatanggalin mo, then salamat sa Panginoon. Amen? I remember Job, tama? Tinanggal lahat, literally, sa kanya. Imbis na may madagdag na mabuti sa kanya, nadagdag sa kanya, puro ketong, puro bukol. Mula ulo hanggang talampakan. Ano sabi niya? Hubad akong dumating sa mundong ito at hubad din akong babalik. Purihin ang pangalan ng Panginoon. That's faith. Amen? So ngayon, tuloy po natin possessor of everything. Ang sabi po dyan. And then, if we will jump in verse 20, and blessed be the Most High God, which had delivered thine enemies into thy hand, and he gave him, ano sabi dyan? Tithes of all. This type of tithes is not the tithes in Malachi chapter 3 verse 10. The tithes of Malachi chapter 3 verse 10, pagkain ho yun. Pagkain. At yung mga pagkain na yon ay bibigay, saan? Sa mga saserdote. Okay? Pero dito, sa pagkakataong ito, hindi pagkain na binigay ni Abraham, the spoils, because God given him what? Victory. In short, in-acknowledge siya ang Panginoon. He makes sure every step of the way, konektado siya sa Diyos. Madalas kasi kung kailan ka pinagpapala, some of us nakakalimot kay Lord. Amen? Minsan naman, pag wala ka, sinisisi mo ang Lord. Sana pag meron, ganun din. Ikaw talaga, Lord, pinagpala mo na naman ako. Grabe ka, Lord. Ganun ba kayo? Yung sinisisi yung Lord, pag pinagpapala kayo, Lord, pambira. Di ba, binless mo na naman ako. Grabe ka talaga, Lord. Minsan hindi ganun eh. Wala lang. Di ba, parang tinamaan ka lang ng swerte. Yung tipong ganun. Sino naniniwala sa swerte dito?
Kaya kayo minamalas. Naniniwala kayo sa swerte. Hindi tayo naniniwala sa swerte, naniniwala tayo sa pagpapala. We are not lucky, we are blessed. Amen? Yung mukha mo na yan, hindi yan swerte. Sabi mo sa katabi mo, yung mukha na yan, hindi yan swerte. Pinagpala yan. Amen? Yung iba, hindi nyo tanggap no? Hindi nyo tanggap. Pero the grace of God is this. Kahit hindi nyo tanggap, yung mukha na yan, iniligtas yan ng Panginoon. Purihin ng Panginoon. Amen? Yun ang blessing doon. Number 2 that we need to understand, so marami kasi yan okay? Marami po yan. Nilista ko dito. So hindi natin tingnan. Basta lagi, every time na may nangyayari sa buhay ni Abraham, he always makes sure na konektado po siya sa Panginoon. Yun ang kagandahan dito natatakot siya, kukonekta siya sa Panginoon. Nagkamali siya, tinuturuan siya, pero kukonekta siya sa Panginoon. Bakit? Wala siyang ibang magagawa, kundi ang umasa lang sa Panginoon. That is why he is called what? The Father of Faith. Pangalawa na kinakailangan po natin makita, he always trusts the promise of God. That is number 2. The movement of faith journey is what? He always trusts the promise of God or God's promise. You know why? Bakit siya kinakailangan magtiwala? That is the very foundation of his faith. Ano yun? Pagtitiwala sa Diyos. Although sinabi ko po kanina, trust, believe, faith, sometimes those are interchangeable sometimes. Okay? Pero may mga kanya-kanyang gamit po kasi yun Pero dito sa pagkakataong ito, ang pagtitiwala sa Diyos ay napakahalaga. Tingnan nga po natin. Remember when God, di ba, promised him a son, yung binigyan po siya ng anak ng Panginoon, tingnan po natin let us check. In Genesis chapter 20, Genesis chapter 15. Ayan. Okay? Genesis chapter 15 verse 4. And this is the promise of God. And behold, the word of the Lord came unto him, the promise of God. Okay? Saying, this shall not be thine heir, but he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. Kasi kung atras kayo, ano ba yung tinutukoy na yan na hindi siya magiging tagapagmana mo? Sa verse 2, si Eliezer of Damascus. Kumbaga, siya yung faithful servant ni Abraham. Dahil wala nga po siyang, alam mo yun, anak. So technically speaking, kung sino yung pinaka-faithful o malapit na kamag-anak, yun yung magiging tagapagmana. Now, Abraham is settled. Na para bang, total, di ako binigyan ng anak ng Panginoon, although pinagpala ako ng Panginoon, salamat. Alam mo yun, sabi ng Diyos sa kanya, hindi yan ang plano ko sa iyo Alam mo yan? Kaya nga sabi niya dyan, in verse 4, and the word of the Lord came unto him, saying, this shall not be heir. It is not Eleazar. Okay, but, ano sabi niya po dyan? But he that shall come forth out of thine own bowels shall be thine heir. Notice naniwala po siya. Kasi nga, ang sabi po dito sa verse 6, and he believed, ano sabi dyan? In the Lord. And ano sabi dyan? Ito pinakamatindi. And he counted it to him for righteousness. Wow! Alam kasi ng Diyos kung nagkukunwari ka o hindi Alam na Diyos kung talagang tunay kang nagtitiwala sa Kanya. Nakikinig po ba kayo? Naniniwala ako sa pangako ng Diyos? Oo! Pero alam na Diyos, lumabas lang sa ilong mo, oh, my Lord. Alam niyo na Diyos. Ang gustong response ng puso mo ay hindi sa bibig mo, kundi sa puso mo. Kasi ang Diyos, nababasa niya kung ano yung nasa puso mo. Hindi ka makapagtatago. Kung merong ibang tao, magaling, alam mo, may mga magaling magtago magaling magsalita, mabuladas ang bibig. Pero sa Diyos, hindi tayo makapagsisinungaling. Kasi yung mga totoong naniniwala sa Panginoon, just like Abraham, kasi nagtiwala siya nakakatagpo yan ng peace, nakakatagpo yan ng joy, at nakakatagpo yan ng contentment. Hello? Amen? Bakit peace? Remember, sabi ko nga, maging ano natin to? Lifestyle for us to trust God. Paano naging lifestyle to ni Abraham? Naalala niyo po, nung sinabi, i-advance natin, nagkaanak na si Abraham, which is Abraham na siya ngayon. Ang sabi ng Lord sa kanya, handog mo yung anak mo sa akin. Kung hindi ka payapang tao,
ano mangyayari sa'yo? Hindi ka makakatulog. Tama? But the Bible says, alam mo yan, meron siyang peace. Kung wala kang peace, hindi ka magiging magulong utak mo. Tama? Pero si Abraham, nung ihandog niya si Isaac during that day, inorganize niya lahat. Alam, nakikinig mo ba kayo? Kung meron kang peace, hindi ka nagiging irritable pag tinatanong. Tama? Nung tinanong kasi siya mga, dyan muna kayo. Tapos nung tinanong siya ng anak, tatay, meron tayong apoy, meron tayong panggato, meron tayong kutsilyo, nasa yung handog. Hindi sinabi naman, hey, manok lang naka, kaya mo naman. Bakit? Meron siyang peace eh. In fact, ang ganda nung sinabi ni Abraham, my son, God will prepare Himself as an offering. Ganda nung sinabi. Bakit? Kasi nga, pag tunay ang pagtitiwala mo sa Diyos, may kapayapaan. Amen? Tayo kaya may kapayapaan. O baka naman naubos na yung bigas sa lalagyan, aroy, na nakakasabing matino. Kamusta na? Hey, mga pakisabihan! Nakakabiyas! Lahat ang pera! Mga tipong ganon, gusto mong manapak, gusto mong magwala. Hindi yan ang tao na tunay ang pagtitiwala sa Diyos. I'm sorry, that's the reality. Kasi lalabas at lalabas ko ano yung totoo. Kaya nga sabi ko nga, ang paglilingkod sa Panginoon, hindi lang dito. Ang tunay na paglilingkod sa Panginoon, yung ating character, dapat may integrity. Kahit wala nakakakita, Kristiyano ka pa rin. Kristiyano ka sa pananalita, Kristiyano ka sa gawa, pati kilay mo, Kristiyano rin. Totoong Kristiyano, magkahiwalay yan. Yung di Kristiyano, salubong lagi yan. Yung di puspos. Tingnan mo nga yung kilay ng katabi mo. Sabi ng iba, pastor, natural yan, natural. Yung isang kilay lang. Pero you get what I mean, right? So kapag nagtitiwala tayo sa Panginoon, merong kinakikitaan ng kapayapaan. Meron pa, sabi ko nga, kagalakan. Hindi yung fake. Hindi yung ngiting aso. Tingnan mo katabi mo kung tunay yung ngiti. Diba? Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Babaguhin ang iyong buhay kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. Dapat may ligaya. Kasi ang ligaya ng mananampalataya, wala naman sa material eh. Naki Kristo. Hindi material. Kasi kung yan ang basihan ng kagalakan ng mananampalataya, kawawa yung mga naunang alagad. They have experienced persecution. They have experienced poverty in their lives. In fact, hindi naging hindrance yung poverty para hindi mag-flourish yung ministry during that time. Meron mga churches, the Macedonian church, the Philippi church, kaya nila magbigay. Remember, they're living in extreme poverty and yet nagkaroon po sila ng joy in giving. Hence, kaya nga naisulat ang Philippians. Ang tema niya is joy. Amen? Kaya kapag nagtitiwala sa Diyos, merong joy sa puso. Hindi joy na dishwashing liquid, ha? Joy sa puso. He trust in the Lord. Naging kontento po ang isang tao na nagtitiwala sa Panginoon. Hindi niya mapaghanap. Marami pa to eh. Kapag nagtitiwala ka sa Panginoon, ano pa? Mapagpasalamat. Pag wala kang contentment, hindi ka matututo magpasalamat. Alam mo yun? Amen? Lagang baka na naman ng ulam ni. Grabe. Grabing kawalan ng contentment yan, no? Grabe. Sa akin na naman kay Montero mi. Grabe yun, ano? Sana walang ganon. Iutog ko kayo sa kilikili ko. Dapat natututo tayo na magpasalamat sa Panginoon that no matter what situation that we are or what we have, lagi, alam mo yun, kilala natin kung sino yung pinagtiwalaan natin. Lagi nagpapasalamat tayo, lagi may galak tayo, lagi may kapayapaan tayo, lagi meron tayong contentment.
Kaya nga isang mananampalataya, lagi ang description po niyan, meron po yang kasiyahan. In the book of James, balikan na naman po natin, ang sabi kasi ni James, ganito, count it all joy when you fall into diverse temptations. Lagi ko pinapaliwanag to sa inyo eh. Sabi ko nga, count it all joy. Ituring mong may kagalakan. Kapag nakakaranas ka ng pagsubok, ang hirap kaya nun. Magiging masaya ka lang pag may positive, pag may pera, di ba? Pag may magandang bagay na nangyayari. Pero yung sasabihin ni James, count it all joy when you have problems, iba yun. Bakit? Kasi Kristiyano lang ang makakagawa nun. Kasi kahit unbeliever, kahit may problema, nagiging masaya. Pero pag may problema, hindi na sila nagiging masaya. Ang Kristiyano, hindi. Pag may problema, tinuturing ang kagalakan. Sapagkat sa pagsubok, sa problema na pinagdadaanan niya, doon nadidevelop yung patience, meaning to say, mas lalo siyang napapalapit sa Diyos. Diba? Pag may problema, gusto maglaslas, gusto magbikti, ano mga pinaggagawa niyo sa buhay? Diba? Parang di tayo Kristiyano. Kasi ang tunay na mananampalatayang nakikristo, ulitin ko, na nagtitiwala sa Panginoon, merong kapayapaan, kagalakan, contentment, mapagpasalamat. Tutuloy ko pa ba? Ang dami ho niyan. Kaya itong si Abraham, kung mapapansin po ninyo, sa bawat paglakad po niya, on his faith journey, maayos. O sabihin na natin, inaayos, nagpapaayos at umaayos ang buhay. Hindi naman kasi perfect ng tao na ito eh. Nagiging maganda lang tignan kasi meron po siyang Diyos. Mga kapatid, kung may Diyos siya, ang Diyos sa pinagtiwalaan ni Abraham ay ang Diyos sa pinaglilingkuran po natin. Kaya maaari po tayo magalak. Amen? For the last, dito po tayo magwawakas. Okay? Hindi tayo magwawakas. The movement of faith journey is what? He obey God's command or God's bidding. Okay? The movement of faith journey, kumbaga sasabihin, Pastor, these statements are a very common statements. I know. Kasi madalas ang Kristiyano nakakalimot eh. Kaya minsan kinakailangan sampalin ng paalala eh. Okay? Nakikinig mo ba kayo? Kinakailangan sampalin ng paalala. Tingnan mo yung katabi mo, sampalin ng paalala. Sabihin mo. Wag mo sasampalin, sabihin mo lang. Kinakailangan sabihan tuloy, sampalin ng paalala. Okay? So he obeyed God's command or God's bidding. Tandaan nyo, yung point number 2 po natin, ano sabi? We need to trust. The basis of our obedience is trust. Kaya ka susunod, kasi nagtiwala ka. Magkaiba ho yun. Okay? The first step is to trust God. Ang hirap sumunod pag hindi ka nagtitiwala sa Diyos. At kapag hindi ka sumusunod, isa lamang sabihin nun, hindi ka tunay na nagtitiwala sa Diyos. Sino proof? Hindi tayo lalayo. Dito lang. Yung chapter, yung chapter 15, okay? The chapter 15, anong sabi sa verse 6? Tingnan nyo. Verse 6. And he believed in the Lord and he counted it to him for what? Righteousness. Hindi sapat na nagtiwala ka lang. Kinakailangan mo sumunod. In chapter 16, pinag-aralan po natin, anong sabi ni Sarah? Anong sabi niya dyan? In verse 2, 16 verse 2. Tandaan niyo yan, ha? Ano sabi ni Sarah? Behold, now the Lord hath restrained me from bearing. I pray thee, go into my maid, and it may be that I may obtain children by her. Samantalang ang sabi ni Lord, hindi si Eleazar ang anak mo, yung manggagaling sa iyo. Ngayon, ito naman magaling na asawa. Ano sabi? Baka naman, baka lang. Okay, baka, let's hope, cross fingers, na yung alipin ko, si Hagar, which is customary during that time, na pwede sila mag-anak through her. Pero that is deliberately opposite to the promise of God. But instead, manindigan tong lalaki, kasi takusa eh. Okay, Andres. Abram hearkened unto the voice of Sarai. Kakabasa lang natin.
God accounted for him. Mali ba yun? Hindi, tama yun. Pinapakita ron na hindi sapat na nagtiwala ka lang. Susunod ka dapat. Hello? Mabigat yung mag-amen, ano? We should obey God's command. We should follow and know God's will. Why? Because that's the only way to live. Yun lang yung paraan para mabuhay at magtagumpay ang mananampalataya. Marami sa atin ang bumabagsak kasi ang galing mo sa Bible, pero hindi mo na isasabuhay. Nakikinig po ba kayo? Nagbibingi-bingihan. Oo, tamaan ka sana. Okay, di ko alam kung gaano katigas yung puso mo eh. Pero tamaan ka sana. Hindi po, paramihan ng Bible verse ito. Although that is good. Pero higit sa dami nating alam na mensahe na napakinggan, ito po ay ating, may sabuhay. Kapatid, habang di pa bumabalik ang Panginoon, it's about time for us to consider the movement of our faith journey. Kasi mga kapatid, maiksi na lang yung panahon. Ang iksi-iksi na lang ng panahon, ano pang pinaggagawa natin? Ang isip mo, nagiging makamundo pa rin. Ang isip mo, trabaho pa rin, pag-aaral pa rin. Those are, alam mo yun, somehow, pwede makatulong, mabuhay po tayo habang nandito sa lupa. Ang buhay po natin ay hindi buhay panlupa. Makalangit na buhay ang meron po tayo. And we should prepare for that. Amen? Sabi nila, life is short, you enjoy it. But remember, eternity is long, so we need to prepare for it. Pagandaan na ho natin. Kasi kung ngayong oras na ito, mga kapatid, hanggang ngayon, pakiramdam mo ang paglilingkod, ganyan lang, mag-a-attend, uwi ng bahay, hindi ko ganun ang paglilingkod. Ang paglilingkod is a faith journey. It's a lifestyle that we need again and again. I-check po natin. Kasi naman baka mamaya, ang meron ka, not relationship. What you have is religion. Kanina, kausap ko isang young people natin. Bien, to be exact. Kasi sabi niya, nalulungkot siya na baka mapalayo siya, etc. Hindi ko siya binigyan ng any promise. But rather, it's an advice. Sabi ko, ang tinanggap mo ay ang relationship sa Panginoon. Mas maganda na no matter what situation you are in, lagi natutunan mo bilang isang mananampalataya ang umiyak at tumawag sa Panginoon. Kasi ito, dito lang yan. Pero salamat sa Panginoon, dito ka dinala and we are praying na talaga makakasama ka pa namin. Pero ang gusto kong matutunan mo at matutunan din po niyo mga kapatid na tangkilikin, pahalagahan ang relasyon na tinanggap niyo sa Panginoon. Kailanman hindi ko kayo mabibigo. And this church, tinapon na natin sa window yung magparami tayo. Hindi na yun. Mas mahalaga sa atin na nagbabahagi tayo ng salita ng Diyos at nabubuhay po tayo sa salita ng Diyos. Ang Diyos na nagdadagdag. Maraming umalis. Masakit sa akin yung bilang pastor, pero alam niyo, doble yung bumalik. Pero ngayon, mas natuto tayo na kahit na umalis kayo, ang mahalagang pundasyon ng isang tao, isang mananampalataya, yung totoong pagkakakilala sa Panginoon. Mga kapatid, wala pang tao na nagtiwala sa Diyos ang natalo. Wala pang nagtiwala sa Diyos ang nabigo. Sapagkat ang nagtitiwala sa Diyos, ulitin ko to ha, nagtitiwala sa Diyos, may kapayapaan, may kagalakan, at may contentment sa buhay. Actually, yan ang hinahanap ng mundo. Kaya sila nagtatrabaho, nagpapakamatay makahanap ng relationship. They want joy. They want, alam mo yung contentment, peace in their lives. Pero hindi nila matagpuan. Ang hindi nila alam, matatagpuan lamang ito sa ating Panginoong Hesus. You have found that. Natagpuan nyo na yan. Ano dapat gawin? Manatili kayo na naglilingkod sa Kanya. Amen po ba yan? Tayo po lahat ay tumayo, tayo po'y manalangin. Tayo po'y manalangin. Habang lahat ng ulo'y nakayuko at lahat ng mga matay nakapikit, I want you to meditate the things that we have discussed. And I believe the Lord is talking. The Lord is speaking. Yeah, the Lord is talking in our hearts. Na sinasabi niya, anak,
Walang iba nakakaalam ng iyong puso kundi ako. Walang pwedeng magsaayos ng iyong buhay kundi ako. Bakit hindi mo ipagkatiwala sa Kanya? Kung kayo ay panauhin namin ngayong umagang ito and you haven't entrusted your life to God by admitting that you sin against Him, na nagkasala ka sa Kanya, ito na yung pagkakataon para tanggapin mo ang salita ng kaligtasan. Tanggapin na walang ibang pwedeng makakapag-ayos ng buhay ng kahit na sinong tao maliban sa Panginoon. Not because of material blessing, no, not that, but the peace and the life, yung totoong buhay na nasa Panginoon. Yan ang sinasabi ng puso, tanggapin mo, sampalatayanan mo ang kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon. And if you want, you can pray. Pero ang mahalaga dito, nanampalataya ka, naniwala ka, na kailangan mo ng tagapagligtas. Ikaw ay makasalanan at ang kapatawaran ay ibinibigay sa mga taong nangangailangan at naniniwala na hindi nila kayang iligtas sa kanilang sarili. Or maybe, isa ka ng Kristiyano ngayon, tagal-tagal mo na naglilingkod. Remember, you cannot hide from God. Hindi ka makapagtatago sa Diyos. Yung pinagpe-pray mo, abroad, business, secondary na lang yan. Ang nais ng Panginoon, ikaw. Hindi kailangan ng Diyos yung ibibigay mo, hindi kailangan ng Diyos yung pera mo. Kailangan ng Panginoon, isuko mo sa Kanya ang lahat. Kapatid, it's about time for us to talk to God. Kausapin yung Panginoon. As I speak, right at this very moment, I want you to talk to God. Kausapin yung Panginoon. There's no magic. Wala akong magic dito. Pero gusto ng Panginoon, yung makausap kayo, tunay na ikaw. Hindi yung mapupulaklak na salita. Kailangan ng Diyos ikaw. Kailangan ng Diyos ikaw. Father, as we come to your presence, O God, cleanse us. Pakalinisin niyo po kami, Panginoon. Humingi po kami ng habag, ng awa, ng biyaya na nagmumula sa iyo. Panginoon, bagaman ang aming taon ay bago, 2024, hindi pa rin namin sigurado kung ano po yung mangyayari. We don't have any powers, oh God, to know our future. But we believe that our future is secure the moment na nagtiwala kami sa iyo. Kaya tulungan niyo po kami na manatiling nasa inyo. Lord, nagtatrabaho kami thinking na magkakaroon kami ng kapayapaan, kagalakan sa mga bagay na ito. But Father, imbes na magtiwala kami sa iyo, nagiging kontento po kami, Panginoon Diyos, sa sarili po naming kakayanan. That is why hindi po kami nakukontento sa mga bagay na amin pong tinatanggap o mga bagay na meron po kami. Father, we ask this moment, itong oras na ito, na isuko po namin sa inyo ang lahat na nagpapabigat, Ama, kung bakit hindi po namin kayo nakikita ng malinaw. Ito man po ay kataasan, kayabangan, tiwala sa sarili. Hiningi ko po, Panginoon Diyos, na patuloy po namin isuko sa inyo ang lahat ng bagay na ito. For the weapons of our warfare is not carnal, but spiritual, O God. Spiritual ang aming po pakikibaka. Kaya hiningi ko po, Panginoon, ang iyong pangalan, ang patuloy naming maitaas sa pamamagitan ng pagsasabuhay na inyong kalooban ng iyong banal na salita. Hinihingi ko po, Ama, na minsan pa, tanganan niyo po ang iglesyang ito. Maging sa aming mga panauhin. Hindi ko alam kung ano po yung nasa puso nila, pero kung dinako niyo po sila dito for the reason that they need encouragement, Father, that comes from you, I pray na makita po nila ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nangungusap po sa amin. It's not about us, oh God. It's not about us. Kaya salamat, Panginoon Diyos. Hinihingi ko po na minsan pa ang pangalan mo po ang maitaas. Pangalan mo lamang ang maluwalhati, sapagkat ito po lamang dapat ang aming maging desire, na ikaw ang nakikita. Hindi ang aming church, hindi ang aming pastor, hindi ang aming programa, kundi ang aming Panginoong Hesus na nagbigay ng kaligtasan, na nagbigay ng buhay sa bawat isa po sa amin. Salamat po ng marami, Ama. Papuri, pasasalamat
binabalik namin sa iyo sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Salamat po at maaari po tayo maupo. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Amen po. Purihin po ang ating Panginoon at ganoon din po ating po narinig na mensahe ng ating Panginoon. At muli po palakpakan po natin ang ating Panginoon sa ating pong at